Kapag nandito ka po ng linggo o kaya nasa mga simbahan kang kagaya nito, ikaw po ay nagtagumpay. Mukhang malungkot kayo. Kayo po ay nagtagumpay. Kayo pala kayo. Kayo ay nagtagumpay. Kaya po kayo ay nakarating ngayon. Kasi marami kayong pwedeng gawin maliban sa sumimba. Pero dahil kayo ay inunan nyo ang Panginoon, kaya ko sinasabing kayo ay nagtagumpay. Amen. Salamat sa Panginoon. Magtuloy-tuloy na po tayo. Nasa second month tayo ng ating last quarter, no? November na ngayon. At ang ating last quarter ay tungkol sa grace overflowing in giving. Yan. At ngayong November naman ay meron tayong bagong pagbubulay-bulayan. Ang title natin ngayon, yung November series po natin ay Lavish Giving. Sa Tagalog, yung lavish ay labis. Sobra-sobra, nag-umapaw. Kaya parang katono lang, lavish giving. November series po natin yan. At ngayong Sunday, God's lavish giving, our model. Yan ang maging modelo daw natin. God's lavish giving, our model. Ang kamanghamanghang pagbibigay ng Diyos, ang masaganang pagbibigay ng Diyos, yan daw ay magiging model dapat natin. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos, dapat ay kawangis tayo ng Diyos. Amen? Bumabalik na yung image ni God. Image and likeness ni God sa atin. Bumabalik na dahil tayo ay nakipag-isa na sa ating Panginoong Heso Kristo. Psalm 65, ang ating pong pagbubulay-bulayan. Awit 65, ang ating babasahing mga talata. At babasahin ko po lahat ng dire-diretso. Tingnan natin kung makakaya natin ng walang pahinga. Praise is waiting you, O God, in Zion, and to you the vow shall be performed. You who hear prayer, to you all flesh will come. Iniquities prevail against me. As for our transgressions, you will provide atonement for them. Blessed is the man you choose and cause to approach you, that he may dwell in your courts. We shall be satisfied with the goodness of your house, of your holy temple. Be awesome by awesome deeds in righteousness, you will answer us, O God, our salvation. You who are confidence of all the ends of the earth and of the far-off seas, who established the mountains by his strength, being clothed with power, you who still the noise of the seas, the noise of their waves, and the tumult of the peoples. They also who dwell in the farthest parts of the parts are afraid of your signs. You make the outgoings of the morning and evening rejoice. You water its ridges abundantly. You settle its furrows. You make it soft with showers. You bless its growth. You crown the year with your goodness, and your path drip with abundance. They drop on the pastures of the wilderness, and the little hills rejoice on every side. At verse 13, the pastures are clothed with flocks. The valley also are covered with grain. They shout for joy. They also sing. Parang speaking tongues, ano? Tayo manalangin sandali. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito. Salamat po sa umagang ito na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa biyaya po ninyo na kami makakarinig muli ng iyong salita. Pabayaan niyong gawin naming pagsamba ang pakikinig ng mga salitang ito. Gawin naming pagpaparangal, taimtim na kami makikinig dahil ito'y bahagi ng pagsamba. Bubuksan namin ang aming mga puso sa iyong mga salita. At sa tulong po ng inyong kapangyarihan, ay
makapasok sa aming mga puso at matanim sa mga puso namin at dalangin ko, Panginoon. We pray, O God, dahil ang sabi ng Biblia, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, pabayaan mong lumago, tumibay, tumatag ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig namin ng inyong mga salita. Hayaan po ninyo na hindi sayang, God, ang aming pakikinig na ito. Sa halip, magbunga ito, Panginoon, kagaya ng inyong sinabi sa Biblia, ng 130 o kaya 60, Panginoon, na bunga sa aming mga buhay. Dahil ang mga salita mo'y buhay, ang mga salita mo'y banal, at ang mga salita mo, Panginoon, ay napakatalas, higit pa sa tabak na magkabilay talim. Hayaan mong makarinig kami ngayon ng mensaheng dadalhin namin pauwi upang makatulong, O God, sa aming paglilingkod sa iyo. Banal na Espiritu, welcome po kayo sa aming kalagitnaan hanggang matapos ang gawain ito. Magpagaling din po kayo, Panginoon, sa mga nangangailangan ng biyaya ng kagalingan. Dalangin ko ng pagpapagaling, O God. Dalangin ko, O God, ng pagpapalakas sa mga nanglulupaypay. Dalangin ko, Panginoon, ng pagpapanibagong lakas sa mga nauubusan ng kalakasan. Kung maituturing na parang baterya na nade-drain, God, i-restore mo ang kalakasan ng iyong mga anak. At hayaan mo, O God, hanggang sa ikaw ay dumating, lalo kaming lumakas, magpatuloy at maging matatag sa paglilingkod sa iyo, at magkaroon kami ng watchfulness, maging mapagbantay kami hanggang sa iyong pagdating ay lalo po kaming nagiging gising, lalo kami nagiging active, at lalo kaming umaangat sa level ng aming paglilingkod sa iyo. Purihin ka sa umagang ito, itong aming panalangin, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God's love is giving, our model. Yan po yung title natin, at ang binasa natin yung Psalms 65. Bago natin pag-aralan yung Psalm 65, yung ating Diyos bilang Creator, yung ating Diyos bilang Creator, sa Genesis 1:29 pa lang, ay masasabi na natin na napakasagana niyang magbigay. As a Creator, sabi niya, and God said, "See, I have given you every herb that yields seed, which is on the face of all the earth," ang sabi niya. Ibig sabihin, hanggang sa Pilipinas yon, sa buong mundo daw "And every tree whose fruit yields seed, to you it shall be for food." Ibig sabihin po, sa creation pa lang, paglalang pa lang kay Adan at kay Eva, nung panahong yon, ay nagbigay na ang Diyos ng masaganang pagkain. Masagana? Masagana nga ba? Yes, masagana. Lahat kasi ng mga luntiang, mga halaman at mga bunga ng mga puno ay binigay ng Diyos sa mga tao para maging pagkain. Sample lang yan sa mga binigay po ng Diyos. Maliban pa, kung i-elaborate natin yung paraiso, yung Eden na kanyang binigay sa kanila, sample lang yan na binasa natin sa verse 29, binigay niya yung mga luntian, na mga dahon, na mga nagbubunga, na mga punong kahoy para maging pagkain natin. Bilang Redeemer naman, ano binigay niya bilang Redeemer? Alam niyo ba kung sino? Ano? Binigay niya si Jesus. John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. From Genesis, itong John 3:16 ay bago pa Genesis ito. Alam niyo ba yon? Alam niyo ba yung John 3:16 ay wala siya sa John, kundi yan ay bago palikhain ang mundo. Nilaan na ng Diyos si Jesus para tubusin tayo. God is good. Sabi ko sa aking outline, medyo mahaba-haba yung mga nilagay kong mga salita dyan. God is good, all-powerful, and sovereign. He is also good and able to shower us with lavish blessings. This combination of blessing and power is
picture is the picture we have of God in Psalm 65. Itong Psalm 65 na ito, ang laman niya ay combination ng blessing and power ng Diyos. Kaya pagka pinag-aralan natin ito, itong Psalm 65 na ito, pag atin itong pinag-aralan, ay makikita natin dito ang dalawang napakahalagang katangian ng Panginoon, being mapagbigay, being generous po, napakalinaw sa Psalm 65, at yung kanyang lakas at kapangyarihan ay nahahayag din po sa bahaging ito ng Biblia. So ang una, gawin natin tatlong division. Gawin natin tatlong division yung Psalm 65. Unahin natin yung 65 verses 1 to 4. Ito ang pwede nating ilagay na title niya. God's love is giving expresses through His grace. Yung kamangha-mangha at masaganang pagbibigay ng Diyos ay pinahayag niya sa pamamagitan ng kasaganaan ng kanyang biyaya. Yun ang verses 1 to 4. At yan muna ang ating titignan ngayong umagang ito. Nandiyan pa po ba kayo? Wala namang inaantok. Mukhang makulimlimata yung panahon sa loob ng simbahang ito ngayon. Okay. Sabi ko, none of us deserves to be loved the way God loves us. Tama yon. Wala ni isa man sa atin na karapat-dapat mahalin kagaya ng pagmamahal na binigay sa atin ng Diyos. He brings us near and blesses us. Inilapit niya tayo sa kanyang sarili at pinagpala niya tayo. He adopts us into His family and gives us access we do not deserve. Inadopt niya tayo, inilagay niya tayo, ibinilang niya tayo sa kanyang pamilya, at binigyan na tayo ng napakalinis na access patungo sa Kanya. At ang sabi ko diyan, only grace. Yan. Biyaya lamang niya. Walang deserving sa atin para mahalin ng Diyos. Walang deserving sa atin para ilapit na tayo sa Kanyang sarili at pagpalain. Walang deserving sa atin para i-adopt niya bilang Kanyang anak. At bigyan ng access, anytime na tumawag tayo sa Diyos, ay tumutugon siya, wala. Lahat yan ay biyaya ng Diyos. So sa unang bahagi ng ating pagbabasa ng aklat ng awit sa Psalm chapter 65, ay makikita mo na agad sa verses 1 to 4 pa lang, yung kamangha-mangha at masaganang pagbibigay ng Diyos na inihayag niya sa pamamagitan ng kanyang biyaya, grasya. Kaya grasya na po, sa grasya ng Panginoon ay inihayag niya. Ano yung makikita natin dyan sa mga talata na yan? Sa verse 2, ang Diyos ay, you who hear prayer. Ang Diyos po ay tumutugon sa panalangin. Sabi niya, God is an answering God. Ang Diyos po ay sumasagot sa panalangin. Kahit wala naman tayo, sabi nga nung naririnig kong preacher lagi, wala naman tayong pinatago sa Diyos, pero pag may kailangan tayo, pwede tayong tumawag sa Kanya at Siya ay Diyos na nakikinig. Again, Siya ay nakikinig na Diyos. Pangalawa, sa verse 3, ay makikita natin, God is forgiving. Meron ba? You provide atonement for them. Sabi niya, bunga nitong pagkukulang, kaya kami nalulupig, gayon pa man, patawad mo sa amin pa rin, ay amin pa rin nakakamit. Forgiving. Our God is forgiving. At hindi niya kailangan na dapat may kapalit bago ko kayo patawarin. Humihingi ba siya ng kapalit bago tayo patawarin? Wala. Wala siyang hinihingi. Basta lumapit ka at tumingi ka ng tawad, siya ay nagpapatawad. At sabi nga sa Daniel, dinagdag ko po yung talata sa Daniel chapter 9, verse 18. Oh my God, incline your ear and hear. Open your eyes and see our desolations, and the city which is called by your name. For we do not present our supplications before you because of our righteous deeds, but because of your great mercies. Ang sabi niya diyan, pinapakita ni Daniel yung problema, yung mga problemang naranasan nila, at pagkatapos ay
Sinasabi niya yung kanilang kahilingan, pero sabi niya, binibigay namin sa iyo ang mga kahilingan ito, hindi dahil sa mabubuti naming gawa. Kaya wala tayong binibigay na ganti pagka tayo ay humihingi sa Diyos. Wala tayong binibigay na bayad pagka tayo ay humihingi ng patawad sa Kanya. Sabi niya, not because, sabi niya, for we do not present our supplications before you because of our righteous deeds, but because of your great mercies, dahil sa iyong kahabagan sa amin. So God is forgiving. At sa verse 4, nung kanina yung ating text, God is an approachable God. So sa verse 1 to 4, makita natin, God is an answering God, God is forgiving God, God is an approachable God. Ang Diyos po ay madaling malapitan. Naranasan niyo na ba, hihiram kayo ng pera sa kapitbahay, hiyang-hiya kayong lumapit? Hindi ganyan ang sa Diyos. Minsan kahit kaibigan na kaibigan mo na, kahit close na close mo ng friend, nahihiya ka pa rin lumapit sa Kanya. Ang Diyos po ay approachable God. Makita natin yan sa mga sa verse 4. Sabi ko sa aking dinagdag na mga salita, our Heavenly Father is approachable not because we are good. Siya po ay approachable, hindi dahil tayo ay mabuti, but rather because Jesus opened the way for us. Hindi dahil sa tayo, ang Diyos ay approachable siya, hindi dahil sa mabuti tayo. Ang babait nyo, hindi na sinabi, ang babait nyo, halika kayo, welcome na welcome kayo dito. Ang babait nyo, kaya kayo pwedeng lumapit sa akin. Hindi, sabi niya, but Jesus opened the way for us to enter into His presence through Christ righteousness. Ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo ang nagbukas ng daan para tayo ay makalapit sa Panginoon. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kabutihan at katwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya nandyan lahat tayo. Simula sa paghingi natin, tumutugon siya. Paghingi natin ng tawad, napapatawad tayo. Sa paglapit natin sa Kanya, madali siyang lapitan dahil lahat yan kay Jesus. Sagana ang Diyos. So, God's love is blessing. Ano yung first point natin kasi? God's love is giving expresses through His grace. Dahil po lahat sa biyaya niya, tayo ay tinutugon, tayo ay pinapatawad, at ang Diyos po ay madali nating lapitan. Nakalagay yan sa verses 1 to 4. Tuloy natin. Pangalawa, hinati ko sa tatlo yung Psalm 65. Pangalawa, God's love is giving displayed through His power. Yan. God's love is giving displayed through His power. Sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ay pinakita niya ang Kanyang masaganang pagbibigay. Ano po? Pagka binasa mo yung verses 5 hanggang 8 na kahit hindi na natin basahin, sabi ko dito, we see over and over again how powerful God is, how He calms the storms, forms the mountains, whether it's natural storms or the storms in our life. Bagyo man yan na natural, kagaya ng mga bagyong dumaan, o yung bagyo man ng ating buhay, or the storms in our life that scare or intimidate us. Diba? God has power when we feel powerless. God controls whatever is outside of our control. Ibig sabihin po, ang Diyos po, dun sa verses 5 to 8, ang sabi niya ay siya yung nagpatatag, nag-form ng mga bundok, siya yung nagpapakalma ng mga dagat, at yon ay karaniwan pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. At napakarami po sa verses sa Bible na pinakita po yan. Napakarami. Ang problema, panahon natin ngayon, bakit meron lang tayong karamdaman, konting-konti lang na karamdaman, na babalisa na tayo? Bakit minsan nawalan lang tayo ng trabaho, ay parang wala na tayong pag-asa? Bakit kumisan meron lang tayong darating na pagsubok na
hindi naman ganun kalakihan ay agad na tayong nanglulupaypay. Bakit pagka may problema tayo sa pamilya, ay agad na tayong nanghihina? Sa verse 5 hanggang verse 8, pinapakita sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, gusto niyang sabihin sa atin, yung bundok nga, sabi niya, yung dagat nga, kaya kong patahimikin pag nagngangalit. Yung bundok nga, ay ako ang nag-anyo niya, naghugis ng mga bundok na yan. Ano problema ninyo na pwede niyong sabihin na ang Diyos naman, Lord, bakit hindi po matugunan itong problema kong ito? Bakit itong pagsubok na ito hindi ko malampasan? Bakit itong hinihingi ko na ito na hindi yata pwedeng mangyari? Imposible ata ito na tanggapin ko? Sabi ko kanina sa parulong, napakahalaga na tayo ay nagbabasa ng Biblia, sapagkat ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Gusto kong makita ninyo si David. Si David kasi ang umawit niyan. Siya yung chief musician na umawit niyan. Pagka pinansin mo po yung Psalm 65 verse 1 hanggang 13, sa umpisa, ang simula niyan ay pagpupuri. Naalala niyo ba yung Psalm 65? Balikan mo nga yung verse 1. Verse 1. Di ba? Ano ang nakalagay? Pagpupuri sa umpisa. Praise is awaiting you, O God, in Zion. Sinimulan niya sa pagpupuri. At sa huling talata din, tinapos din niya saan? Sa pagpupuri. Tinapos din niya sa pagpupuri. Kaya mo bang ipalitaw yan? Yung verse 13. Tinapos niya sa pagpupuri. Pinackage niya, siniled niya, kinahon niya yung mga talatang binasa natin. Verse 1 at saka verse 13 ay pagpupuri, pareho yan. Pero ano nakalagay sa loob niyan? Ano nakalagay sa loob niyan ng verse 1 at saka verse 13 na yan? Ang mga nakalagay dyan, yan ang dapat na sampalatayanan ng bawat Kristiyano. Ano yung una nating point? God's love is giving, expresses through His grace. Siya ay nakikinig ng panalangin, nagpapatawad ng kasalanan, at siya ay approachable God. Isipin mo, kaya mo siyang lapitan anytime. At ang kahalagahan, hindi lang basta kayang lapitan, kaya kanyang bigyan ng anumang kailangan mo. Kaya mo na siyang lapitan, pag nilapitan mo, kaya ka pa niyang bigyan sa lahat ng kailangan mo. O may pagsubok ka, may problema ka, may pinagdadaanan ka. Sabi nung kanta ni, alam niyo ba yung kanta He Will Carry You ni Scott Wesley Brown? Alam niyo ba yan? Kantahin nga natin. Pwede ba natin kantahin itong stanza lang na ito? Kung totoo kayong marunong kumanta. Ready? Go! There is no problem too big. God cannot solve it. There is no mountain too tall. He cannot move it. There is no storm too dark. God cannot calm it. Yan ang bahagi ng He will carry you. Sa verse 5 hanggang verse 8, pinakita niya yung mga bundok at mga dagat na nagangalit na sa pamamagitan daw ng kanyang power ay pwede niyang pakalmahin, pwede niyang payapain ang lahat ng yan. At kung tayo man ay merong problema na sobrang laki, merong kasintaas man ng bundok yan, kasing dilim man. Nakita niyo ba pagka nagngangalit yung dagat, hindi pa tayo masyadong malayo tayo sa dagat Ang dagat kasi nasa bandang mga yan. Sa Bicol, may dagat yan. Sa atin kasi walang masyado. Pero pagka yung dagat po, nakita mo nagngangalit, ang dilim niyan. Tapos ay wala kang makita. Lalo na pag umuulan, tapos nasa dagat ka, ang dilim-dilim niyan at wala. Sabi niya, there is no storm too dark.
God cannot calm it. Sa 5 and 8, verses 5 and 8, sa una, may kailangan ka mga bagay na kagaya nung kahilingan mo sa panalangin, kagaya nung kahilingan mo mapatawad, yung approachable God, kaya mong lumapit, makakalapit ka. Yung second level naman dito, pag ikaw naman ay may problema, may pagsubok, may karamdaman, may pinagdadaanan, ano pa ba? Ano pa ba yung kapareho niyan? Pagsubok, karamdaman, may pinagdadaanan ka, may problema ka, na parang hindi mo na alam kung kanino ka pupunta, He will carry you. He will carry you. Kaya kanyang bitbitin, kaya kanyang buhatin, kaya kanyang tulungan. Kaya, si David, alam niya to. Kaya ko ni-review ulit. Alam ni David ito. Kaya inopen and close niya yung kanta sa pagpupuri sa Panginoon. Kayo po, matanong ko lang kayo, anong ginagawa ninyo paggising ninyo? Lakasan ninyo yung totoo. Natural ba sa inyo na paggising nyo nagpupuri? Wala na ba sa inyo yung paggising nyo, ala pala kaming bigas, naku, saan kami kukuha? Naku, may babayarin pala akong, darating pala ako ngayong Shopee. Wala pala akong, naku, yung mga ganun, yung mga sarili, naku, kaya Kapampangan, halata palang ulam, wala pala tayong ulam, wala pala tayong, meron pa bang nagigising sa inyo na ganon? Sana lahat ay nagigising na sinisimulan sa pagpupuri. Amen. At kino-close sa pagpupuri. Tinatapos sa pagpupuri. Kaya lang gayahin natin si David. Kailangan alamin natin ang verse 2 hanggang verse 13. Maunawaan natin ang mga bagay na ito. Kapag naunawaan mo to, tiyak, sisimulan mo at tatapusin ang bawat araw na nagpupuri ka sa Diyos. Ano yung pangatlo? Verse 9 hanggang 13, God's love is giving exhibited through His riches. God's love is giving, yung kanyang masagana at kamanghamanghang pagbibigay ay pinatunayan niya, dinisplay niya sa pamamagitan ng kanyang kayamanan. Yan, pagka binasa mo ang verses 9 hanggang 13, pinaano ko sa Tagalog basahin natin sa Tagalog, ang ganda niyan. Bago ko basahin, wala pa noong mga business. Tama? Wala pa noong mga factory. Wala pa noong mga opisina sa Makati. Wala pa noong mga, ano yung usong trabaho ngayon? Online na mga call center. Wala pa lahat yan. Ang main trabaho nila noon ay, paghahasik at saka pagpapastol. Magsasaka at saka nagpapastol. O, basahin natin. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupait, tumatabaya ang lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis sa halamang nasa lupa. Ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na pag-ulan ay lumambot ang lupa, kaya naman pati tanim ay lumago at sariwa. Yan pagsasakayan. Nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa at saan man magpunta kay masaganang masagana. Alam ni David yun. Tayo ba alam natin yun? Hindi tayo magsasaka. So, i-translate mo lang sa trabaho mo. I-translate mo lang sa business mo. Ilagay mo lang sa business mo. Hindi mo maintindihan ng tungkol sa lupa. Pero ito ang mga salitang gusto kong tingnan ninyo. Balikan natin ulit ang verse 9. Balikan natin. Yan. Ganito mo kinalinga. Salitang, kinalinga.
Yung ilalim na pinakailalim na salita, ano yon? Hindi mo, kayo, sasagot kayo ha, batuhin ko kayo. Hindi mo ikinait. Ganito mo kinalinga, hindi mo ikinait. Ano pa, susunod na talata? Verse 10. Ano makikita niyo? Ha? Verse 11. Di na nakita, no? Ang mga tanim ay malago at sariwa. Sa verse 11, ano? Sa tulong mong ginawa. Ibig sabihin po, pinapakita lang lahat ng yan. Kahit ngayon, i-translate mo sa trabaho mo yon, may tulong na ginagawa ang Diyos sa iyo. Hindi niya pinagkakait sa iyo ang pagpapala. Ano yung una kasi? Yung una? Nalimutan ko yung una. Yung mga salitang yan, kahit ngayon, applicable yan. Hindi niya pinagkakait ang tulong niya. Hindi niya pinagkakait ang kanyang pagpapala. Kahit ano pa yung trabaho mo ngayon, sa tulong lang niya. Kaya nagiging successful yan. Sabihin mo sa katabi mo yan. Kaya magiging successful yan sa tulong lang niya. Kaya aangat yan sa tulong lang niya. Kaya saan magpunta, at saan man magpunta kay masagana. Sa tulong lahat na niya. Hindi niya pinagkakait yung tulong na kanyang ginagawa. Yan dapat ang ilalagay natin. Anumang success ang iyong nararating. Anumang trabaho ang iyong ginagawa. At kung ikaw ay nagtatangka nga na magtrabaho o kaya mag-business, ganun pa rin dapat ang iyong maging prinsipyo. Ang tulong ng Diyos ay hindi niya ipagkakait sa iyo. Kaya't masaganang masagana. Yan. Saan ka man magpunta, ay masaganang masagana. Tapos yung verse 12, tungkol naman sa pagpapastol. Yan. Andiyan pa rin yung sa verse 12. Tungkol naman niya sa pagpapastol. Nakita lahat ni David yan. Gusto ko yan din lang makita po ninyo sa ating pang-araw-araw na buhay. Gusto ko makita natin yan sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano ba nilagay ko dyan sa... yan. May nilagay akong salita dyan. To see God as He really is. To see God as He really is, ano siya? All-powerful, nakita natin sa mga talata, filled with love and mercy, nagpapatawad siya, at approachable siya, hindi siya galit, kahit ikaw ay nagkasala. Siya ay merciful, overflowing in goodness and generosity, fills us with the same awe as the psalmist. It compels us to join with all creation as they shout for joy and sing. Yon daw kanyang pagiging all-powerful, merciful, loving, overflowing in goodness and generosity. Nawa po, ay maging dahilan yan. Kagaya nung psalmist na si Pablo. Sino na? Si David. Kagaya nung psalmist na si David. Ito nawa ang magpakita sa atin. Ito nawa ang maghikayat sa atin. Ito nawa ang mag-udyok sa atin. Nasamahan natin ang buong sangnilalang na as they shout for joy and sing. Sabi nga sa verse 13, sa Tagalog, ang sabi niya sa huling bahagi ng verse 13, lahat ay umawit, sa ilalim yung last sentence, ang lahat ay umawit, sa galak ay sumigaw. Kapag hindi mo nare-realize po yan, isa lang ang kulang. Kapag hindi mo nare-realize ang kasaganaan ng biyaya ng Diyos, isa lang ang kulang. Kailangan mong magbasa ng Biblia at makilala mo kung sino ang Diyos. Naglagay ako ng ilang questions para sa ating conclusion. Naglagay ako ng ilang questions. Gusto kong pagbulay-bulayan nating mabuti ito. Magmuni-muni tayo dito sa mga salitang ito.
na aking ilalagay sa conclusion natin. Where do you need to be reminded? Where do you need to be reminded of how much God loves you? Saan ba? Mag-isip ka na pwede kang i-remind ng isip na yan, ng Diyos, na napakamahal na mahal ka ng Diyos. Para mawala yung iyong pagdududa sa Kanya. Kailangan may makita ka sa sarili mo, talagang mahal ako ng Diyos. Parang wala akong kausap. Hanapin ninyo. No? Hanapin ninyo. Parang may pader dito eh. Hindi, talog lang. Mag-pray kayo. Kasi parang may pader. Parang hindi nakaka-penetrate yung Word of God. Pag-pray nyo. Saan? Saan ka na pwedeng i-remind ng Diyos? No? Para simulan mo at tapusin ang araw mo na nagpupuri. Saan ka dapat i-remind ng Diyos kung gaano Kanya kamahal? Ito may mga tanong ko. Where have you seen God's goodness overflow in your life? Meron na ba o wala pa? Wala pa ba yung kabutihan ng Diyos na nag-overflow na sa iyong buhay? Wala bang ganyan para simulan mo ang magpupuri at tapusin mo ang gabi, ang araw na nagpupuri? Meron ba yan? Meron bang nangyaring ganyan? Para mawala yung mga reklamo, mga complaints, mawala yung pagdududa, mawala yung katamlayan. Dalawa na yung tanong na yan. Hanapin nyo kung saan kayo. Where do you where do you need to be reminded of how much God loves you? Where have you seen God's goodness overflow in your life? Tiyak meron yan. Meron yan. Kaya mo, hindi lang isang bahagi o kaya dalawang bahagi. Saan ba nag-overflow yung kabutihan ng Diyos sa iyo? Meron. Huwag kang mag-focus dun sa wala. Huwag kang mag-focus dun sa parang yung dun ka lang focus. Ang dami-dami mong dapat tingnan na nag-overflow ang Diyos sa buhay mo. Saan? Dagdagan pa natin. Laliman pa natin ng konti. Where are you now? Kataya tayo, no? Where are you now? When it comes to the level of acknowledging God's faithfulness, nasaan na ba ang level mo ng pagkilala sa kabutihan at katapatan ng Panginoon? O baka grade 1 ka pa ba sa pag-acknowledge ng katapatan sa iyo ng Diyos? Anong level na ang pagbibigay mo ng pagkilala mo sa katapatan ng Panginoon? At ito pa yung isang tanong, what do you do to show your gratitude? Ano yung ginagawa mo para ipakita mo ang iyong gratitude sa Panginoon? Hindi ka aabot dyan kapag hindi mo inayos yung mga unang tanong. Ayusin muna natin unang tanong. Tandaan mo itong tanong na to. What do you do to show your gratitude? Si David, ulitin ko, nakikinig daw sa panalangin ng Diyos, sabi ni David. Amen? Merciful siya, nagpapatawad siya ng mga kasalanan. Sabi niya, approachable ang Diyos, sabi ni David. Isipin mo, nakikinig sa panalangin, nagpapatawad, at siya'y approachable anytime. Malungkot ka, kahit wala kang kahilingan, lumapit ka, nandyan ang presensya ng Diyos. Kristiyano, totoo ba yon? Malungkot ka, lumapit ka sa Diyos, nandun ang presensya niya. May problema ka, lumapit ka sa Diyos, nandun siya. Hindi sa mahirap katukin, hindi sa mahirap hanapin. Ganyan si David. At sa verse 5 hanggang 8, pinapakita yung power ni God. Pinapakita yung lakas ng Diyos. Alam ni David yon. At sa huli, pinapakita niya yung kasaganaan sa trabaho mo, sa buhay mo, sa business mo, sa iyong pinagkakakitaan. Pinapakita niya yung kasaganaan na tulong na hindi niya pinagkait. Amen? Mga binasa natin mga salita, hindi niya pinagkait, minabuti niyang tulungan at pasaganain ang mga biyayang yan. Alam lahat ni David yan. So, bago ka dumating dito, hindi ka makakarating sa tanong na to pag hindi mo nasagot yung mga unang tanong. Ulit, where do you need to be reminded of how much God loves you?
bago ka lumabas dito, alalahanin mo, makumbinsi ka na mahal ka ng Diyos. Ano yung pangalawa? Where have you seen God's goodness overflow in your life? Meron yan. Wag yung kulang ang hanapin mo. Yung nag-overflow ka saan? Nag-overflow ka saan? Kung saan man yon ang hanapin mo para magawa mo yung panghuli nating tanong. At ano pa yung pangatlong tanong? Where are you now when it comes to the level of acknowledging God's faithfulness? Gaano mo na ba ina-acknowledge yung faithfulness ni God? Nasa mga reaction mo po yan. Nasa mga araw-araw mong ginagawa yan. Nakikita ng Diyos yan kung ina-acknowledge mo yung kanyang katapatan sa iyo. Amen? Makikita po ng Diyos yan. Gusto ko makita po nito pag bulay-bulayin to. Bago natin sa huling tanong, what do you do to show your gratitude? May gagawin ka dapat para ipakita ang iyong pagpapasalamat, ang iyong pagkilala, ang iyong pagbibigay ng gratitude sa Panginoon. Meron ka dapat. So yan po ang ating pagbubulay-bulayan. Tumayo po tayong lahat ngayong umagang ito. God's love is giving. God's love is giving. Yan po yung ating topic ngayong umagang ito. Hallelujah. Hallelujah, God. Hallelujah, God. Praise you, God. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, sinamarize ko yung buong kwento. Yung blessings and power of God ay nandun sa Psalm 65. Yung blessings, dahil kailangan mo ng pagpapatawad, kailangan mong ng mga prayer na tutugunin, kailangan mong lumapit sa Diyos, andyan yung blessings. Sa panahon na may problema naman at pagsubok at kahirapan, andyan yung power ni God. Walang pagsubok na hindi ka kayang tulungan ni God. Kapag hindi mo na kaya, hindi mo na kontrol ang mga pangyayari, kontrolado pa rin ng Diyos yan. Gaano ka ba kapanatag yan? Pag hindi mo na kontrol, Lord, hindi pa gumagaling ang aking sakit, gaano ka kapanatag na ang Diyos ang may control at in His time, in His perfect time, in due times, kayang-kaya kang bigyan ng himala at pagpapala ng Panginoon. Hallelujah. Ang power and blessings ni God nakalagay sa Psalm 65. Pero, ano response natin? Si David, sinimulan niya sa pagpupuri at tinapos niya sa pagpupuri. Hallelujah. Where do you need to be reminded of how much God loves you? Where have you seen God's goodness overflow in your life? Nasaan na ngayon ang level mo ng pag-acknowledge ng katapatan ng Panginoon? O ikaw ay parang ikaw pa rin ay isa sa mga umaasa lang na i-bless ka pa, i-bless ka pa, i-bless ka pa, i-bless ka pa. Baka kailangan mo nang simulan na i-acknowledge ang kabutihan ng Diyos. Anong gratitude na ang pinapakita mo sa Diyos? Ano ang ginagawa mo to show your gratitude sa Diyos? Pag-isipan po natin kung tayo mag-close sa ating panalangin. Hallelujah, God. O purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Lord, makanano kayo po magpasalamat kay ka ken gewa mo ngayon ni God ken Bemi. Paano kami nagpupuri? Paano kami nagpapasalamat, O God? Lord, minsan wala kaming makitang magandang bagay. Panginoon, ipakita mo sa iyong mga anak kung gaano ka kabuti, gaano ka kasagana, kung magbigay, at kung gaano ka kakapangyarihan. Lord, pagbubulay-bulay namin ngayong buwan, ang tungkol sa giving, ang tungkol sa pagbibigay, Panginoon. Pero dito, inumpisahan mo na ikaw ang nagbigay. At ikaw ang aming model, ang sabi ng aming title. God's love is giving, our model. Panginoon, hayaan mo na ma-enjoy muna namin,
ma-experience muna namin, O God, ang pagbibigay na ginawa mo sa amin, O God. Hindi mo pinagkait ang iyong sarili. God, ikaw ay approachable, God. Madali kang lapitan. God, ikaw ay mapagpatawad kahit kami ay nagkakasala. Ay ikaw nga nagturo, God, 70 times 7 kung magpatawad. Kaya ganun ka magpatawad. Napakasagana mong magpatawad. Sa oras na ito, God, tulungan mo kaming makita ang mga bagay na ito at maging appreciative kami, maging grateful kami, Panginoon. Ibigay namin ang pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Sige po, bigyan ko kayo ng time. Humanap kayo ng time na purihin ang Diyos sa Kanyang ginawa sa inyo. Hanapin po ninyo anong ginawa niya sa inyo. Ano muna yung bagay na pwede mong ipagpasalamat sa Diyos bago ka magsabi ng salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos. Bigkasin mo. Iparinig mo sa Diyos, ano ba yung pinagpapasalamat mo sa Diyos? Ano ba yung pinagpapasalamat mo sa Diyos? Pwede ko kayong tulungan. Maaring sa inyo itong mga sasabihin ko. Salamat sa Diyos at naibalik ka niya sa paglilingkod sa Kanya. Salamat sa Diyos at mula doon sa nanglulupaypay mong espiritual, ibinalik ka ng Diyos sa Kanyang presensya. Salamat sa Diyos mula sa kawalan ng pananampalataya, unti-unting tumutubo ang pananampalataya mo. Salamat sa Diyos, ikaw ay may trabaho ngayon. Ang iba'y walang trabaho. Salamat sa Diyos, ang ganda ng bahay mo. Yung iba walang bahay. Salamat sa Diyos, pinagpapala ka financially. Yung iba ay hikahos at hindi magkasya ang kanilang income sa kanilang mga buhay. Oh, rabas, shandaraba. Sharaba, kaya rabas, shandaraba, kataraba. Shararaba, shandaraba. Salamat, O Diyos! Salamat, O Diyos! Hallelujah! No, salamat! Narito ako ngayon, yung iba nandun sa mga bisyo nila. Salamat, O God, at nakasimba ako ngayon. Yung iba, God, natutulog. Yung iba nasa ospital. Salamat, O Diyos. Be grateful. Simulan natin at tapusin ang gawain ito na nagpapasalamat tayo sa Diyos. Saan mo ba nakita ang katapatan ng Diyos? Saan mo nakita ang power ng Diyos sa iyong buhay? Oh, salamat sa iyo, Panginoon. As for me, O God, hallelujah. Napakabuti mo sa akin, O God. Napakabuti mo sa akin, O God. Nagpapatawad ka. Napakabuti mo. Please, hanapin mo para ma-enjoy mo presence ni Lord. Para ma-enjoy mo presence ni Lord. Hanapin mo yung kabutihan niya sa iyo at yun ang sabihin mo sa Kanya. Hanapin mo kung saan siya naging mabuti at yun ang sabihin mo sa Kanya. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah. Purihin ang iyong pangalan, O Diyos. Hallelujah. Napakabuti mo sa amin, O God. Napakabuti mo sa amin, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Meron at meron kaming makikitang napakagandang gawa mo. May mga makikita kaming kamanghamanghang gawa mo. O God, help us to see. Open our eyes, O God, para makita namin ang iyong kabutihan. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, God. Again po, for the last time, yung ating huling question, what do you do to show your gratitude? Ano ang iyong ginagawa? Ano ang iyong gagawin? Ano ang iyong ginagawa para ipakita mo ang pagpapasalamat na yan sa Diyos? By action, may pagkilos na ginagawa ka para ipakita mong nagpapasalamat ka sa Diyos sa mga bagay na yan na Kanyang ginawa sa iyo. Panginoon, mag-usap ka po, Panginoon. Pabayaan mo makahanap ang iyong mga anak ng ipagpapasalamat sa iyo. Pabayaan mo pong manakit lang pong ipagpasalamat na kaya kareng anak mo nga tsukeni-ngeni at maging dahilan para elatuknang, para hindi sila tumigil, maging dahilan para hindi sila tumigil sa paglilingkod at pagsamba sa iyo. Maging dahilan ito para magtapat sila sa iyo. Maging dahilan ito para gayahin, O God,
ang Haring David, Panginoon, na sinisimulan at tinatapos ang bawat araw sa pagpupuri sa iyo. Sabi ng Bible, 7 days I will praise God, sabi ni David. Hayaan mo, O God, makita namin ang dahilan bakit ka namin pinupuri. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, sa mga anak mong narito ngayon na nagdi-desire pa na mag-level up sa kanilang paglilingkod sa iyo, kausapin po ninyo sila, Panginoon. Sabihin po ninyo sa kanila na kaya mo silang tulungan, kaya mo silang iangat, kaya mo silang i-level up, Panginoon. Dahil yan ang kalooban mo na umangat kami sa paglilingkod sa iyo, mag-level up kami sa paglilingkod sa iyo. Panginoon, doon sa mga may karamdaman na nagiging hadlang ang karamdaman pero gusto nilang maglingkod sa iyo, God, ipakilala mo sa kanila ang lakas at kapangyarihan po ninyo. Salamat sa iyo, O God. Sa mga anak mo na nandito, O God, may mga hadlang sa kanilang pamilya, may mga hadlang sa kanilang mga mahal sa buhay, kaya hindi sila makapaglingkod ng totohanan sa iyo. God, ipakita mo sa kanila, Panginoon, kahit mataas na bundok ay kaya niyong pawiin para lang bigyan niyo kami ng daan na mabigyan kayo ng kapurihan at karangalan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa mga nanglulupaypay at parang nalolobat na ang kanilang spiritual life, Panginoon, hallelujah. Ikaw na approachable God. Ikaw na Diyos na madaling malapitan. Hallelujah. I-restore mo ang mga nanglulupaypay sa kanilang spiritual na buhay. Para sa mga kabataan, Panginoon, na may mga napakaraming ginagawa, masyadong distracted ang kanilang paglilingkod sa iyo. God, we pray, bigyan mo sila, Panginoon, ng direksyon, yung galing sa iyo na direksyon, Panginoon. Bigyan mo sila ng focus, yung galing sa iyo na focus, Panginoon, para mabigyan kanila ng kapurihan at karangalan. Salamat sa iyo, O Diyos, sa umagang ito. Hayaan mong uuwi kami maya-maya, Lord, nadala ang mga biyaya at pagpapalang ito.